For today's video guys, andito guys, solo ako ditong nagalaw-galaw kasi tulog yung alaga ko. Yan siya oh. Tulog. Hindi ko lang ipakita masyado, basta tulog siya. Kasi nga guys, masama na naman yung pakiramdam niya. Kaya tulog lang siya. Pasensya na kayo guys sa ingay kasi andito ako sa tapat ng aircon. Andito ako sa tapat ng aircon, nandito yung pwesto ko ngayon. Pasensya na at medyo matagal-tagal di ako nakapag-upload kasi busy talaga sa trabaho. Di ko na magawang mag-upload sa YouTube ko kasi nga busy talaga. Pero ito, magawa pa rin ako ng paraan para may pang-upload. Sa nagtanong bakit sinabi ko daw na single mom ako, o single mom talaga ako. Kaya sinabi ko single mom ako kasi ako lang naman nagbubuhay ng mga anak ko. Matagal na kasi patay yung partner ko, kaya ganun. Nasabi kong ako ay isang single mom. Ako lang kasi nagbubuhay ng mga anak ko, ako lang nagpapakain, ako nagpapaaral. Ayun, sila tumutulong naman din sila kasi may nag part time, ganun. Hindi naman lahat inasa sa akin. Nag part time ako. Yung mga kakulangan ko na ibigay sa kanila, sila na magtutustos kasi sa sweldo ko hindi ko naman kakayanin lahat. Pagkain pa nila, arkila pa ng bahay, bayad tubig, kuryente, hindi ko na makakayanin kung akin ng lahat kasi gasino lang naman ang sahod ng isang caregiver. Pero kung siguro sa ibang bansa ako nagtrabaho, malaki ang sahod. Dito tamang-tama lang yung sahod ko, makakain, makapagpaaral, sa elementary lang yun. Pero ngayon yung anak ko college na, may nakatapos na, kaya lang kaumpisa parang magtrabaho, hindi pa talaga makatulong. Pero makakatulong din yan pag medyo makapagtrabaho na siya ng kasi kaumpisa niya lang talaga. Kaya ngayon tiis-tiis lang muna ako, kahit solo ko munang kumayod para sa kanila. Diba? Ganun lang talaga tayong mga nanay. Hindi natin isipin natin, pag-aralin natin sila kasi pag nag-asawa wala tayo doon. Ako hindi ko iniisip yan. Ako pag-aralin ko sila para sa kinabukasan nila. Kinabukasan kung magkaroon na sila sariling pamilya, di sila mahirapan, para di nila maranasan yung mga naranasan ko na sobrang paghihirap ko kasi hindi nga ako tapos sa pag-aaral. Oo, totoo yan mga langga, no? Alam nyo ba, sa sobrang hirap dito ako, simula dumating ako sa Maynila, ang dami kong naranasan na napakahirap na trabaho. Naranasan ko yung construction, yung gumagawa ng hollow block, tawag kasi ng construction na yan. Lahat magtinda-tinda, kung sa Bisaya pa, maglukdo ng planggana, magtinda ng gulay, isda, umaga pa yan, madaling araw pa yan guys, pupunta na ako ng palengke, namimili ng paninda ko. Pagdating ko sa bahay, iriripak ko yun, balot-balutin ko yung gulay. Pagkatapos ko magbalot, ilako ko na yun, magtinda na ako. Pero yung mga time na yun, buhay pa asawa ko noon. Yung time na yun, talagang tumutulong na talaga ako sa hanap buhay namin. Para lang sa mga anak namin. Gusto ko lang talaga magpaaral ng anak. Totoo yan. Yun lang talaga ang pangarap ko, makapagpaaral sa mga anak. Yun lang talaga. Wala na akong ibang pangarap dito sa mundo. Para lang sa mga anak ko, at sana bigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay para pati sa mga apo ko matulungan ko pa. Kung may lakas pa ang lola. Ganun lang guys, no? Ang buhay natin, no? Laban lang tayo, huwag tayo magpadaig. Huwag tayo magpadaig sa mga pagsubok. Kasi ako guys, ang dami ng pagsubok na inkwentro ko, pero andito pa rin ako ngayon. Lumalaban. Laban lang. Kahit magkautang-utang, laban lang. Marami pang akong utang di nabayaran. Laban lang talaga kasi nga ganun talaga ang buhay. Yung hindi naman yung mangungutang ka na
ano lang, talagang nakakautang ka kasi kailangan na kailangan. Pero yung mangungutang ka lang sa luho mo, huwag mong gawin yan. Ako nangungutang ako, pero may mapupuntahan yung inutang ko. Ganun talaga ako. Nahihiya na nga ako sa mga nautangan ko kasi di pa ako nakabayad. Totoo yan. Hindi naman natin maiwasan yun, guys. Sa ngayon kasi, no, ang inaano ko, yung pagkain ng mga anak ko, yung upa ng bahay, bayad tubig, kuryente kasi nangupahan lang naman. Tapos yung mayroon akong first year college, yun, nag-aaral first year college, yun na lang naman kasi yung anak kong bunso tumigil na sa pag-aaral. Hindi, kadalawang beses na bumalik ng grade 10, hindi niya matapos-tapos. Di ko alam kung ano yung ano ng batang yun. Pinaplanuhan ko na nga na ilipat sa ibang eskwelahan, baka doon pa magpatuloy kasi nakadalawang grade 10 na siya, yun tumigil na naman. Di ko alam kung ano kasi wala naman ako lagi sa bahay, dito ako lagi sa trabaho ko, staying kasi ako dito sa trabaho ko kaya di ko talaga masubaybayan yung mga anak ko kung ano nang nangyayari kasi kung sa bahay naman ako, anong papakain ko sa kanila, anong ibibigay ko sa kanila kung nasa bahay lang ako. Dito ako talaga matagal na, sa ilang taon ko nang nagtatrabaho bilang isang caregiver. Lagi akong malayo sa kanila. Buhay pa man yung tatay nila, kasama lang sa bahay yung tatay nila. Ako talaga nasa trabaho ako palagi. Lagi akong stay-in. Mas gustuhin ko kasi yung stay-in kasi di ka na magastos ng pamasahe at libre ka na ng pagkain. Yun ang kaya pinili kong mag-stay-in, di bali na mababa yung sahod. Basta hindi naman ako nagagastos ng pamasahe. Yun lang naman talaga ang inaano ko. Di hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood sa aking video. Ayan, mahaluan na ng Bisaya. Bisaya talaga, pero alam nyo, guys, oo, marunong ako magsalita ng Bisaya, pero manubo ako. Isa akong katutubo, guys. Yun lang, guys. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood.